Alam nyo, napakaganda ng story nito. Na kung saan yung story dito, may lumapit noong February, unang linggo ng February sa ating mga kapulisan dyan sa Plaza Miranda, na kung saan nawawala itong isang doktor na si Dr. Jose J. Ambalada. Ang pinaka-the best po dito, yung doktor na itong si Dr. J, ilang linggo na, ilang buwan nang nawawala, lumapit po sila sa ating mga kapulisan sa tanggapan ni Police Captain Roel Robles ng PCP Plaza Miranda, at ito naman po ay natugunan kahapon na kung saan hindi po sinasadya na yung taong nawawala po na akala ng iba na isang taong grasa, isang taong palaboy, yung pala ang katotohanan ay isa palang ganap na doktor sa Europe, itong si Dr. J. Ang pinakamaganda rito, handang tumulong ang ating kapulisan sa abot ng makakaya, handang maglingkod, at syempre congratulations sa mga kapulisan po natin ng Plaza Miranda at sa MPD Station 3, lalong-lalo na sa pamumuno ni Police Colonel Butchoy or ni Colonel Gutierrez, dahil yung mga tao niya masigasig, dedicated sa kanilang trabaho, at syempre sa pamumuno na rin ng ating Regional Director na si Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na parating maglingkod sa ating mga kababayan, handang magtumulong sa oras na pangangailangan. Kaya keep up the good work, maging maingat po tayo sa atin at po tayong mahiyang tumulong kung kailangan nyo ng mga police assistant, nandyan po sila para tugunan kayo. Noong Pebrero 4, 2024, taon kasalukuyan, lumapit ang mga kamag-anak ni Dr. J. Ambalada sa kapulisan under ng tanggapan ng Plaza Miranda PCP upang humingi ng tulong para mahanap o hanapin si Dr. J. Agad naman umaksyon ng ating kapulisan at umikot sa area of responsibility ng Quiapo at umabot hanggang Loton ang kanilang paghahanap. Subalit hindi siya nakita at kahapon, Pebrero 22, 2024, pagkatapos ng clearing sa mga illegal na vendor sa Criedo, ay inaantay ang kukuha ng mga cart na nahuli ay may lalaking naglalakad na madumi ang katawan at mistulang ito ay isang pulubi. Ito iuupo sa harap ng isitan Criedo at pinagbawalan ito ng gwardya at ni PCP Robles dahil ito ay daanan ng mga tao. Pagharap niya kay PCP Robles, sinanong ang pangalan nito at sinabi niya J, at tinanong din ni PCP Robles kung ano ang kanyang trabaho at sumagot ito na siya ay isang doktor. At doon napaisip si PCP Robles kung siya nga ang hinahanap na nawawalang doktor. Upang makumpirma ay agad naman tinawagan ng ilang pulis personnel kung siya ang hinahanap na doktor noong nakaraan Pebrero 4, 2024. Habang inaalam ang detalye, siya ay pinaupo sa loob ng mall upang maibsan ang pagod at inalok ng pagkain at binigyan ng tubig ang pagkakilanla. Dok J, agad tinawag ang contact info ng nanghingi ng tulong. Dinala si Dr. J sa Plaza Miranda PCP upang doon siya hintayin ang kanyang mag-anak, at habang nag-aantay ay inaligo at binigyan ng bagong damit at pinakain at pinagkape. Kinahapunan ng araw na iyon ay isinundo na si Dr. J ni Attorney Jasmine Mica de los Santos Jabal, contact person. Kaya maraming salamat sa ating mga kapulisan sa pamumuno ni Police Captain Roel Robles sa maagap nilang aksyon at pag-rescue sa nawawalang doktor na si Dr. Jose J. Ambalada. Mabuhay po. Ito po ay ating pakinggan ang ating panayam kay PCP Commander ng Plaza Miranda, si Captain Roel Robles. Ay, magandang gabi po, Sir Robles. Pwede pong pakikwento po yung detalye po kung saan po nawawala po yung isang doktor na inyo pong natagpuan.
Good evening sa mga tagapanood mo ninyo. Ano. Bali nung February 4 kasi, merong humingi ng assistance dito sa atin. Hindi naman siya nagpakilala na kamag-anakan. Sabi lang may hinahanap siyang doktor na malapit na kamag-anak. Tapos, ang pangalan niya is Attorney Joel Habal. Ang hinahanap niya si Dr. J. Ambalada. Ang ano niya lang, kung sakali lang na makita natin dito sa area ng Quiapo. Sagiwan siya ng picture, kaya lang yung picture, matagal na. Matagal na yung picture. Meron isang picture doon na nakahiga siya pero hindi mo makikilala kasi sobrang dumi. Tapos nakatagilid. So yun yung February 4, sinamahan siya ng mga tao ko. Inikot ko yung buong Quiapo na nakamotor tapos pumunta sa Loton kasi marami tayong homeless doon. Isa-isa yung mga nandun sa kalye. Wala talaga, hindi talaga nakita. Tapos, nung nag-clearing tayo kahapon, anong karyeto, umaga pala kasi nag-clearing na tayo. Nagkataon, habang inantay natin yung truck ng DPS para ikarga yung mga na-clear natin, nakaupo kami dun sa may isitan. Isitan Carriedo. Tapos, merong isang matanda na marumi. Marumi yung mukha, marumi yung katawan, marumi yung damit. Na may baston. Sinubukan niyang umupo doon sa may daanan ng tao sa may isitan. Papalam siya sa gwardiya, hindi siya pinayagan, pinagbawalan siya. Ako rin, pinagbawalan ko rin siya kasi nga bawal, hindi makakaraan ng tao. Ngayon nung pagbawalan ko, humarap siya sa akin. Pagharap niya sa akin, parang naisip kong tanungin kung anong pangalan niya. Kaya tinanong ko, Tay, kako, ano pangalan mo? Ganon. Ang sabi niya sa akin, Jay. Yung totoong pangalan niya po, Jose. Kako, ano po ba kayo? Ano po bang trabaho niyo? Yun nga, sinabi niya, doktor daw siya. Doktor. Hindi, siyempre, tinignan natin kung baka mamaya kasi may mga ganong tao, baka mamaya may ano sa diferensya sa utak na nagpapanggap niya, di ba? So, inassess ko kung papanggap. Maayos siya nagsasalita eh. Sabi niya ako si Dr. J. Pinabuo ko yung pangalan, Dr. J. Ambalada. Ngayon, na-recall ko kasi meron nga tayong police assistance noong February 4 na hinahanap yung isang doktor na nawawala. So para kasing nagpit yung nakahiga siya doon, naisip ko na pwede yung hinahanap ng doktor. Kaya tinanong ko rin siya, may naghahanap po ba kayong kamag-anak? O may naghahanap ba sa inyo kamag-anak? Sabi niya, hindi niya alam. Sabi ko, Tay, upo ka muna kaya rito. Pinaupo ko siya doon, pinakiusapan ko yung gwardiya, pinapasok namin sa loob ng isitan. Kaya kung mapapansin nyo, merong interview doon ng isang vlogger, nakapasok siya doon sa loob ng isitan. Pinaupo namin siya doon kasi malamig. Para may masmasan siya kasi nahingitan. Saka pagod. Binigyan ko ng tubig. Inaalo ko ng pagkain kasi may empanada akong pinabibili. Pag nandun ako, inibigay ko doon sa mga dadaan sa akin para manghingi. Yung 13 pesos ang isa. Binibigyan ko, sabi niya kumain na siya sa Binondo. Busog siya. Doon pa lang, tinawag ko na yung mga tao ko. Tapos, tinanong ko nga, pina-scroll up ko yung February 4 incident kung siya nga yun. So, hanap yung mga tao ko. Tapos ako naman, sinearch ko sa Google yung pangalan niya. Lumabas ngayon yung nakapost. Nakapost siya nga yun. Tinanong ko kung siya nga. Kinontak na yun namin yung kamag-anak si Atty. Joel Joel Habal. Nagkataon, nung kinontak si Atty. Joel Habal, nasa Mindoro siya kasi asawa niya pala is judge o West Mindoro, naka-assign. Ngayon, ang request niya sa akin, kung pwede niyang makausap. Ang sabi ko sa Viber na lang, para makita sila sa video call. Umayag naman, at si Sir Doc J naman, very cooperative, nagsasalita, nagkikwento. Tapos yun, nagkausap sila, umiiyak yung si attorney, Joel. Yun nga, chewing niya. Tapos, ang ginawa natin, nung ni-rescue natin, dinala natin sa PCP, binigyan natin ng damit na pamalit, sabon, shampoo, toothbrush, toothpaste. Pero yung damit na binigay natin, ang sabi niya kasi, mas gusto niyang isuot yung suot-suot niya na damit na marumi kasi mas komportable. Pero suot niya yung binigay natin damit. Nauna niyang sinuot yung binigay natin damit, pinatong niya lang. After that, pinakain natin, kumain siya ng kanin, tapos nagkape ng 2 beses. Yes, sir. Mga ilang oras, mga 5:30, dumating na yung apo niya na abogada, anak ni Atty. Joel, yung Atty. Hasmin. Habal. Dumating dito at sinundo siya. Sa ngayon, nag-update sa akin si Atty. Joel
pinagpapahinga nila si Doc J, naka-check-in sa isang hotel. Opo. Tapos i-update niya daw ako kasi yung mga IDs niya nawawala. Opo. At magpo-post daw siya. Nagpasalamat naman. of Opo. course. Pero sir, may pinunta po ba ng matanda na doktor kung bakit niya siya naglalayas? Ang sabi niya lang, doktor siya, psychiatrist siya, Opo. tapos may bahay siya sa Binondo, ibinenta niya, and then pumunta siya sa Europa. Opo. Doon siya nanirahan for 22 years. Opo. Hindi ko alam kung nag-practice siya doon, pero doon siya, tapos pinanggit niya rin, nag-aaral siya sa UP. Opo. Hindi niya sinabi kung bakit siya naglalayas. Ang sinabi niya lang, may mga time, kasi tinanong ko kung saan siya natutulog. Opo. Nasabi niya kung saan ako abutan ng pagod, doon ako nagpapahinga. Ah. Ngayon, yung pagkain, ang sabi niya kung sino lang yung magbibigay sa kanya. Sa interview ko sa kanya, ang sinasabi niya, ang hirap pala maging palaboy Opo. o yung ang homeless. Opo. Kasi nahihirapan siyang makiusap sa mga tao, lalo na pagpapasok siya sa mall, hindi siya pinapapasok. Ang tingin sa kanya maliit. Yun lang ang sinasabi niya. Ang huling binitawan niya salita, this time malalaman ko kung sino mga kaibigan ko Na totoo. na totoo kasi siguro dahil titingnan siya o kung sino yung kukontak sa kanya, yun lang yung binitawan niyang salita. Sir, maraming salamat sa time set at congratulations sa magandang accomplishment pong ito. Salamat po. Thank you.